Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na napakahalaga na mapagtuunan natin ng pansin o malaman natin kung ano nga ba ang layunin natin o intensyon natin sa buhay? Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalala ng Diyos sa atin na ang mata ay ang ilaw ng ating katawan, na kung malinaw ang ating mata, ay maliliwanagan ng ating buong katawan. Napakahalaga na pagtuunan natin ng pansin. Ano nga ba ang layunin natin araw-araw? Sa ating mga ginagawa, sa ating mga plano sa buhay, sa ating mga iniisip. Ano ba ang layunin natin? Ano bang layunin mo? Ano ba yung intensyon mo? Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Ito ay kung ang layunin mo ay nakatuon doon sa magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon, to glorify God, at mangyayari lamang ito kung ating nasusunod ang kanyang kalooban o pinipilit nating gawin ang kanyang kalooban, makasunod lamang sa kanya. Ito'y magbibigay sa atin ng linaw sa ating mga mata at naliliwanagan ang buhay natin. Kaya naman napakadilim ang buhay natin lagi, magulo, madilim, depressed, maraming problema. Dahil hindi malinaw ang ating mata, hindi malinaw ang ating layunin, hindi malinaw ang ating intensyon. Dapat ang intensyon natin lagi ay ano nga ba ang kalooban ng Diyos. At kung nagagawa natin ang kalooban ng Diyos, napupurihan natin, napapapurihan natin ang Diyos, siguradong ang buhay natin ay may kaliwanagan. Ang buhay natin ay magaan. Ang buhay natin ay may kahalagahan. Merong kabuluhan ang ating buhay. Kaya kapatid, ito ang ating panalangin lagi na nawa masunod natin ang kalooban ng Diyos, yung will ng Diyos sa buhay natin upang magkaroon tayo ng liwanag sa ating buhay, Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, mayroon siyang magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin itong mabuting balita, ang Diyos ang mabuting balita. At huwag maniwala sa mga fake news, ang dami ngayon. Kaya ang mabuting balita, ang good news lagi. God bless and isang mapagpalang araw. God is good.